Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC 3, Quarter 1, Week 7. Ang ating paksa ay mga pansariling karapatang kinikilala sa pamayanan. Magandang araw sa inyong lahat. Bigkasin natin ang panalangin. Salamat po o Diyos sa gabing nagdaan. Sa araw na ito, kami ay tulungan. Amen. Awitin natin ang awiting ito. Bakit hindi dapat malungkot ang mga bata ayon sa awitin? Ano ang ipinapakita ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang nilikha? Paano natin maiuugnay ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga karapatan? Tingnan ang mga larawan. Para sa pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Ano-ano ang ipinapakita ng mga larawan? Sa mga larawang nabanggit, alin sa mga ito ang iyong ginawa o ginagawa? Bakit mahalagang gawin mo ang mga ito? Sa araw na ito, inaasahang matututunan ninyo ang iba pang mga karapatan ng isang batang tulad mo sa pamayanan. Karapatang maging malusog, karapatang makapaglaro at maglibang, karapatang malayo sa panganib at pang-aabuso. Ano-ano ang mga karapatan na ipinakita sa placard? Natatamasa mo ba ang mga karapatang ito? Sa paanong paraan mo natatamasa ang mga karapatang ito? Magbigay ng halimbawa. Atin mo nang tukuyin ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Karapatan, tumutukoy sa anumang dapat tamasahin ng isang individual o pangkat. Malusog, malusog ay pagkakaroon ng malakas na katawan at hindi sakitin. Tamasa ay pagdanas ng kasiyahan o pakinabang na dulot ng kasaganaan, ginhawa o yaman. Ating basahin ang isang teksto, pinamagatang karapatang maging malusog. Isa sa karapatan ng batang tulad mo na maaaring maipagkaloob ng pamayanan ay ang pagkakaroon ng maayos na kalusugan. Ang pagkakaroon ng maayos na kalusugan ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagkain ng masusustansya, sapat na tulog at ehersisyo. Mapananatili ang maayos na kalusugan at makatitiyak sa ligtas at matiwasay na pamumuhay ang batang tulad mo sa tulong ng iyong mga magulang at ng iba pang tao sa pamayanan. Katulong ang mga tindera, doktor, nurse, medical technologists, dentista at maging barangay health workers upang igalang at pahalagahan ang karapatang maging malusog. Karapatang maging malusog. Basahin natin ang tulang ito. Sadyang nararapat na ang kalusugan ay mabigyang pansin at pahalagahan ng mga magulang at iba pang tao sa pamayanan. Ang tindera, doktor, nurse, dentista ay tunay na maaasahan ang serbisyong may malasakit ay inalalaan upang karapatan sa maayos na kalusugan maipagkaloob sa pamayanang nasasakupan. Ano ang karapatang tinutukoy sa tula? Bukod sa mga magulang, sino-sino sa pamayanan ang tumutulong sa mamamayan upang matamasa natin ang karapatang magkaroon ng maayos na kalusugan. Papaano na ipakikita ng mga tindera, doktor, nurse, dentista at mga kasama nila sa health center ang paggalang sa karapatan ng isang batang tulad mo?
Isulat sa bawat kahon kung sino-sino ang nasa palengke, talipapa at health center na nangangalaga sa karapatang magkaroon ng maayos na kalusugan ang isang batang tulad mo. Malusog na bata. Si Ana ay isang masiglang bata sa ikatlong baitang na nagtatamasa ng malusog, nakakapaglaro at nakapag-aaral ng maayos. Sa kanilang pamayanan, may mga community helpers na tumutulong upang mapanatili ang kalusugan ng lahat. Ang doktor ay nagbibigay ng libreng check-up at bakuna upang maiwasan ang sakit. Ang mga pulis ay nagpapanatili ng kaayusan upang maging ligtas ang mga mamamayan. Ang mga basurero naman ay masipag na nangongolekta ng basura upang maiwasan ang sakit na dulot ng maruming kapaligiran. Dahil sa kanilang tulong, natutunan ni Ana at ng kanyang mga kaibigan ang kahalagahan ng malinis na paligid, wastong pagkain at tamang pangangalaga sa katawan upang manatiling malusog at masaya. Anong mga karapatan ang natatamasa ni Ana? Sino-sino ang mga taong tumutulong upang matamasa ang mga karapatan ng batang tulad mo? Mahalagang maunawaan mo na ang mga pansariling karapatan na natatamasa ng isang bata sa pamayanan. Sumulat sa iyong notebook ng isang pangungusap na magkaroon ng maayos na kalusugan sa tulong ng mga doktor, nurse o dentista sa inyong pamayanan o health center. Para sa pagtataya, makinig ng mabuti sa bawat pangungusap na aking babasahin. Isulat sa sagot ang papel kung tama o mali ang isinasaad sa bawat item. Nagbabahay-bahay ang mga barangay health worker upang timbangin ang mga bata sa pamayanan. Tiningnan muna ng nurse ang temperaturang ng nilalagnat na bata habang may ginagamot pa si Dr. Avi. Pinakain ng lugaw ng nurse ang mga batang natapos ng gamutin ni Dr. Marian bago pauwiin. Hindi niresetahan ng gamot si Myra dahil lola lamang niya ang kasama niya. Ang pagkain ng gulay at prutas ay hindi nakatutulong sa pagkakaroon ng maayos na kalusugan. Narito ang mga tamang sagot. Para sa inyong takdang aralin, pagguhit. Gamit ang isang buong papel ay gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng iyong karapatang tinatamasa bilang isang batang Pilipino. Para sa ikalawang araw. Magandang araw sa inyong lahat. Masaya ako sapagkat narito kayong lahat. Bigkasin natin ang panalangin. Salamat po o Diyos sa gabing nagdaan. Sa araw na ito, kami ay tulungan. Amen. Tungkol sa anong karapatan ang ating pinag-usapan kahapon? Sino-sino sa pamayanan ang tumutulong sa mga batang tulad ninyo upang maging malusog? Ano-ano ang dapat gawin upang maging malusog? Papangkatin ko kayo sa 4 na grupo. Bibigyan ko ang bawat grupo ng puzzle na nasa loob ng brown envelope na inyong bubuuin. Pag nabuo na ang puzzle ay pumalakpak ng 3 beses. Hintayin nating mabuo lahat ang puzzle bago sagutin ang mga tanong. Narito ang mga nabuong puzzle. Pamilyang nanonood sa telebisyon. Pangalawang nabuong larawan, mga batang naglalaro sa pambayang palaruan o parke. Pangatlo, mga batang masayang naglalakad papunta sa paaralan. Pang-4,
magkakasamang pamilya na nagdiriwang ng kaarawan ng isang miyembro ng pamilya. Ano ang naging damdamin mo habang binubuo ang puzzle? Paano nyo nabuo ang puzzle? Anong ideya ang nabuo mula sa puzzle? Sa araw na ito ay inaasahan na matututunan ninyo ang isa pang karapatan ng batang tulad mo na katulong ang pamayanan na maibigay sa iyo. Ano ang nasa larawan ng nabuong puzzle ng pangkat 1, ng pangkat 2, ng pangkat 3, at ng pangkat 4? Ano mga karapatan ng isang batang tulad mo ang ipinakikita sa mga puzzle? Ipaliwanag. Paano mo natatamasa ang mga karapatang ipinakita sa nabuong larawan? Ating alamin ang mga ibig sabihin ng mga sumusunod na salita. Pamayanan ay partikular na puok na pinaninirahan ng mga taong nauugnay sa isang katangian. Tungkulin, tumutukoy sa mga gawain na kailangang gampanan o gawin ng isang tao ayon sa inaasahan ng lipunan. Maglibang ay pagsasagawa ng masasayang gawain na nagbibigay ng ginhawa mula sa kapaguran o pampalipas oras habang may hinihintay. Karapatang makapaglaro at maglibang. Ang karapatang makapaglaro at maglibang ay isa sa mahahalagang karapatan ng batang tulad mo, ang kinikilala ng pamayanan upang matiyak ang iyong kaligtasan. Ang mga pinuno ng pamayanan, gaya ng mga mayor o punong bayan, mga kapitan ng barangay, mga konsehal, mga barangay tanod, at mga pulis ay may mahalagang gampanin upang matiyak ang kaligtasan ng batang tulad mo. Maging ang mga lifeguard o mga bantay buhay sa mga swimming pool, resort at beach ay tumutulong din upang maging ligtas ang batang tulad mo pati ang iba. Ang mga kaminero o street sweeper din ay katulong upang maging malinis, maayos at ligtas ang pamayanan. Nililinis nila ang daanan, palaruan at parke upang ang mga basura ay maiayos. Maiiwasan ang mga langaw, lamok, ipis at daga kung ang pamayanan ay malinis at maayos. Ang lahat ng community helper o katuwang sa pamayanan ay nagpapaalala at nagbabantay sa kalinisan, kaayusan at kaligtasan nating lahat. Basahin ng tahimik ang comic strip. Suriin ang mga karapatang kinikilala ng bawat isa upang mapanatili na ligtas ang mga bata sa pamayanan. Ako si Joey, isa akong lifeguard o bantay buhay. Sinisiguro ko na ligtas ang lahat ng mga pumupunta sa aming beach. Pinapahalagahan ko ang kaligtasan ng mga tao, kaya't pinapaalalahanan ko ang mga matatanda na samahan ang mga bata sa paliligo sa beach. Ako naman si Andrea, isa akong lady guard o gwardya. Sinisiguro ko na ligtas ang lahat ng mga namamasyal dito sa parke o palaruan. Pinapaalalahanan ko ang mga bata na huwag mag-uunahan sa pagsakay sa seesaw, swing at pagpapadulas sa slide. Itinuturo ko rin kung nasaan ang palikuran o comfort room. Ganon din, pinapaalalahanan ko ang bawat isa na mag-ingat sa pagtawid sa kalsada. Ako si Jessica, na isang street sweeper o kaminera. Pinapanatili ko ang kalinisan ng ating lansangan at kapaligiran. Magalang kong itinuturo ang tamang tapunan ng mga basura upang mapanatili ang kalinisan at maayos na kapaligiran. Sino-sino ang mga taong may mabubuting kalooban upang mapanatiling ligtas ang mga bata sa ating pamayanan? Paano napapanatiling ligtas ang mga mamamayan sa pamayanan ng mga community helpers? Ipaliwanag. Bigkasin ang mga sumusunod.
E. Ikaw ay mag-ingat. Nang hindi mapahamak. G. Gawin ang sinabi ng nakatatanda. A. Ang kanilang payo sundin parati. T. Tandaan lagi ang kanilang sinasabi. Tungkol saan ang acrostic? Sino-sino ang katuwang sa pamayanan na nakatutulong upang ikaw ay maging ligtas? Bakit dapat tandaan at sundin ang payo ng nakatatanda? Mahalagang maunawaan mo na ang mga pansariling karapatan na natatamasa ng isang bata sa pamayanan. Sumulat sa iyong notebook ng isang pangungusap na naglalaman ng pasasalamat sa tinamasang karapatan na magkaroon ng maayos na kalusugan sa tulong ng mga doktor, nurse o dentista sa inyong mga pamayanan o health center. Panuto, iguhit kung ang sumusunod ay pagtitiyak ng kaligtasan ng isang bata sa pamayanan bilang kanyang karapatan at ang kidlat na simbolo naman kung hindi. Pinapaalalahanan ng tanod ang mga bata na iwasang magpagabi sa kalsada. Pinapabayaan ng kapitan ang mga basurang nakakalat sa pamayanan. Nakabantay ang tanod sa mga naglalarong bata sa parke. Itinawid ng pulis ang mga bata at guro paglabas ng klase. Pinituhan ng lifeguard ang batang tumatakbo sa gilid ng swimming pool. Narito ang mga tamang sagot. Para sa inyong takdang aralin, sulat. Sumulat ng 2 karapatan ng batang Pilipino na iyong natatamasa mula sa mga taong nakatutulong sa pamayanan. Para sa 3 araw. Magandang araw sa inyong lahat. Masaya ako sapagkat narito kayong lahat. Bigkasin natin ang panalangin. Salamat po o Diyos sa gabing nagdaan. Sa araw na ito, kami ay tulungan. Amen. Picture relay. Ako ay may inihandang larawan. Ipapaikot ko ang mga larawang ito sa saliw ng tugtuging ang bawat bata. Sa pagtigil ng awit, kung sino ang hawak ng larawan ay siyang magsasabi kung anong karapatan nito. Karapatang malayo sa panganib at pang-aabuso. Ano ang nakasulat sa placard? Ano ang iyong pagkaunawa sa salitang panganib? Ano naman ang pagkaunawa mo sa salitang pang-aabuso? Ano-ano kaya ang iba't ibang uri ng pang-aabuso? Sino-sino ang maaaring gumawa ng pang-aabuso? Ang ating pag-uusapan sa araling ito ay malaking tulong sa batang tulad mo. Ang mga larawan na ipakikita ko sa inyo ay maaaring kakaiba kaysa sa mga larawan na nakita na ninyo. Ang mga larawang ipakikita ko ay dapat ninyong tandaan upang makaiwas kayo sa panganib at pang-aabuso. Sa araw na ito ay inaasahan na matututunan ninyo ang mga gawain na nagbibigay halaga sa mga karapatang tinatamasa ng bawat bata. Ito ang Personal Safety Lesson o PSL. Ang PSL ay tala o listahan ng mga pag-iingat at dapat natandaan ng bawat batang tulad mo. Maaaring isa-isahin ito at ipaliwanag. Body access. Basahin ninyong lahat ang nakasulat. Body access. Ako ang amo, boss ng aking katawan. May karapatan akong sabihing wag o hindi sa mga paghawak na hindi ko gusto. Ano ang nakasulat sa larawan? Bakit mo sasabihin ang hindi ayon sa iyong nabasa? Ako ang amo, boss ng aking katawan. May karapatan ako na sabihing wag o hindi sa mga paghawak na hindi ko gusto. Ang ibig sabihin nito ay dapat maging maingat sa sariling katawan. Iwasan
na ang sariling katawan, lalo na ang masiselang bahagi ng iyong katawan, ay hipuin o hawakan ng ibang tao. Kung magpipilit ang isang tao na ikaw ay hipuin o hawakan na hindi mo gusto, ikaw ay humingi ng tulong. Maaari kang sumigaw ng malakas o kaya ay tumakbo palayo. Ang paghipo o paghawak na hindi mo gusto ay isang uri ng pang-aabuso. Narito ang mga tuntunin sa pag-iingat. Ano-ano ang nakikita mo sa larawan? Maging maingat sa lahat ng oras at lugar. May mga bagay na dapat maayos at angkop gamitin na may paggabay ng nakatatanda sa loob ng tahanan. Ito ay upang malayo tayo sa panganib. Ang matutulis na bagay gaya ng gunting, kutsilyo at iba pang matutulis na bagay ay gamitin lamang kung may kasamang nakatatanda. Ang posporo, kandila, apoy, kalan at kuryente ay gamitin din kung kasama ang nakatatanda sa bahay. Ang pag-spray sa lamok o langaw, Clorox na gamit sa paglalaba, dishwashing liquid at mga sabon ay gamitin lamang kung may patnubay ang mga nakatatanda. Iwasang paglaruan ng mga ito. Siguraduhin na ang lahat ng nabanggit ay ilalagay at itatago o ilalagay sa hindi kayang abutin ng mga batang tulad mo. Ang pagsunod sa mga tuntunin ay maglalayo sa inyo sa panganib. Ating basahin at unawain ang mga salita. Panganib ay tumutukoy sa anumang maaaring magdulot ng kapamakan, kapinsalaan o sakuna. Pang-aabuso ay ang labis-labis na paggamit ng tanging karapatan, kapangyarihan o tiwala. Kaligtasan ay pagkalayo sa panganib o kapahamakan. Karapatang malayo sa panganib at pang-aabuso. Ang karapatang malayo sa panganib at pang-aabuso ay maiiwasan ng isang batang tulad mo kung magiging maingat, alisto at masunurin ka. Sundin ang mga payo ng magulang. Ito ay paraan ng pagpaparamdam ng parental support sa mga anak. Ang pang-aabuso ay maaaring pisikal o pananakit. Maaari naman itong pasalita o verbal. Maaari din itong sexual. Tandaan lagi ang tagubilin ng mga magulang at guro tungkol sa pag-iingat sa sariling katawan, sa ligtas at hindi ligtas na paghawak on unwanted touch, sa tamang pagtawag sa masiselang bahagi ng katawan upang maiwasan ang pang-aabuso at panganib. Maging mapanuri sa mga kilos ng mga tao sa iyong nakakasama at nasa paligid. Kung ikaw ay nakararamdam ng kakaiba o kutob o intuition, ay kaagad kang lumayo. Sumigaw kung kinakailangan upang makuha ang atensyon ng mga tao sa paligid. Suriin ang mga sitwasyon. Ano ang dapat mong gawin o sabihin? Masayang natapos ang inyong klase at uwian na. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ibinili ng nanay mo na susunduin ka niya. Subalit, halos lahat ng iyong kaklase ay umuwi na. Ano ang iyong gagawin? Bakit? Pangalawa, isinama ka ng iyong kapatid sa palengke. Samantalang may binibili ang iyong kapatid ay may biglang kumausap sa iyo at pilit kang pinasasama. Ano ang gagawin mo? Bakit? Pangatlo, namasyal kayo sa parke kasama ang iyong buong pamilya. Habang naglalakad, ay nakita mo ang isang bata na itinatapon ang mga balat ng prutas sa daan. Paano mo siya sasabihan? Bigkasin ang acrostic. E. Ikaw ay mag-ingat. N. Nang hindi mapahamak. G. Gawin ang sinasabi ng nakatatanda. A. Ang kanilang payo sundin parati. T. Tandaan lagi ang kanilang sinasabi.
Batay sa ating napag-usapan sa personal safety lesson, ano ang mahalagang sundin bilang bata? Bakit dapat nating sundin ang mga nakatatanda? Magbigay ng halimbawa at ipaliwanag. Mahalagang maunawaan mo na ang mga pansariling karapatan na kinikilala sa pamayanan ay nagtitiyak sa kaligtasan at matiwasay na pamumuhay ng bawat bata. Sumulat sa iyong notebook ng isang pangungusap na naglalaman ng mga gawain o paraan ng pag-iingat sa sarili, sa tahanan o sa paaralan. Basahin ang bawat pangungusap. Isulat sa iyong kwaderno ang opo kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pag-iingat at hindi po kung ang pangungusap ay hindi nagpapakita ng pag-ingat. Lumapit si Ariel sa traffic enforcer upang magpatulong tumawid. Iwasang makipag-usap at tumanggap ng anuman sa hindi kakilala. Umuwi sa bahay mula sa paaralan nang walang sundo o kasama. Magsabi sa magulang o guro kung ikaw ay sinasaktan ng ibang tao. Maglaro ng kandila o posporo sa likod bahay. Narito ang mga tamang sagot. Para sa inyong taktang aralin, ano ang dapat? Basahin ang mga sitwasyon. Ibigay ang angkop na kilos na dapat gawin mo bilang isang bata sa ikatlong baitang. Nilapitan ka ng hindi mo kilalang tao at pilit na isinasama ka sa kanyang bahay. Niyaya ka ng iyong kaklase na lumiban na at huwag nang mag-aral at maglaro sa parke. Para sa ika-4 na araw, magandang araw sa inyong lahat. Masaya ako sapagkat narito kayong lahat. Bigkasin natin ang panalangin. Salamat po o Diyos sa gabing nagdaan. Sa araw na ito, kami ay tulungan. Amen. Sa karapatang maging ligtas sa panganib at pang-aabuso, ano ang iyong pinakanatatandaan? Bakit mahalaga ang pag-iingat? Sino-sino ang mga tao na nakatutulong sa iyo upang maging ligtas sa pamayanan? Sa araw na ito ay inaasahan na matutunan ninyo ang maging magalang sa pakikitungo sa kapwa sa iba't ibang sitwasyon. Tingnan ang mga larawan. Sino-sino ang nasa larawan? Papaano nakatutulong sa batang tulad mo ang isang guro, ang isang pari o ministro, ang isang bombero, dentista, doktor, abogado, ang isang pulis, ang isang barangay tanod, ang isang street sweeper, ang isang kaminero. Paano mo na ipakikita ang pagpapasalamat sa bawat isa sa kanila? Maraming tao ang nakatutulong sa batang tulad mo upang maging ligtas sa panganib at anumang uri ng pang-aabuso. Marapat lamang na sila ay igalang sa pamamagitan ng pagpapasalamat at kausapin sila ng may paggalang. Ang pagsagot sa kanila ng po at opo, pagsasabi ng magandang araw po at salamat po ay halimbawa ng pagpapakita ng paggalang sa kanila. Ugaliin, maging magalang sa lahat ng oras o pagkakataon. Ating basahin at unawain ang mga salita. Magalang ay mapitagan sa matatanda o nakatatanda at kumikilala at tumatanggap ng katwiran at karapatan ng kapwa. Mamamayan ay mga tao na tumitira, bumubuwis, kumikilala at sumasailalim sa mga batas ng pamahalaan ng isang bansa. Patnubay ay pag-uukol ng tulong sa sinuman, gaya ng pagbibigay ng kaalaman, direksyon, payo at iba pa, sa anumang gawain na may salimuot o kahirapan. Karapatang maging malusog, karapatang makapaglaro at maglibang, karapatang malayo sa panganib at pang-aabuso. Ligtasin natin ulit ang tula. Karapatang maging malusog. Sadyang nararapat na ang kalusugan
ay mabigyang pansin at pahalagahan ng mga magulang at iba pang tao sa pamayanan. Ang tindera, doktor, nurse, dentista ay tunay na maaasahan. Ang serbisyong may malasakit ay inilalaan upang karapatan sa maayos na kalusugan maipagkaloob sa pamayanang nasasakupan. Sino-sino sa ating pamayanan ang nakatutulong para sa ating mabuting kalusugan o kaligtasan? Paano mo maipakikita ang paggalang sa mga taong nakatutulong sa pamayanan? Ipaliwanag. Tikasin natin ang tula. Maging magalang. Makakamit natin ang kapayapaan kapag bata at matatanda ay magagalang. Ang mamamayan sa pamayanan ay magiging ligtas dahil sa pagtutulungan, pagmamalasakitan at pagmamahalan. Maging matulungin sa lahat ng oras. Ating sundin alituntunin at batas. Paano makakamit ang kapayapaan ayon sa iyong binasa? Papaano magiging ligtas ang mamamayan sa pamayanan? Ano ang dapat isagawa sa lahat ng oras? Ano ang maiiwasan kung susundin ang alituntunin at batas? Mahalagang maunawaan mo na maging magalang at maging maayos ang pakikitungo sa ating kapwa, lalo na sa mga taong tumutulong na maging ligtas sa panganib at anumang pang-aabuso ang naninirahan sa pamayanan, pansariling karapatan na kinikilala sa pamayanan. Iguhit sa loob ng puso kung paano mo maipakikita ang paggalang sa mga taong nangangalaga ng iyong kaligtasan. Para sa pagtataya, iguhit sa iyong sagot ng papel ang masayang mukha kung ang sumusunod ay nagpapakita ng paggalang at malungkot na mukha kung hindi. Si Nelia ay nagsabi ng maaari po bang magtanong sa isang tanod noong hinahanap niya ang bahay ng kanyang kaklase. Gumamit ng po at opo si Noel habang kinakausap niya ang isang bombero. Sinigawan ni Nova ang kaminero dahil may kalat sa upuan niya sa parke. Binigyan ni Nenita ng tinapay ang barangay health worker na nagtimbang ng mga bata sa kanilang lugar. Tumayo si Nelson upang paupuin ang buntis na kasasakay lamang sa bus. Narito ang mga tamang sagot. Para sa inyong takdang aralin, kompletuhin. Ako si Patlang. Isasagawa ko ang buong pusong paggalang sa mga patlang at patlang.